So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Meron lamang po akong iilang katanungan dito po sa ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Totoo ba na nang dahil sa ginawa ni Congressman Rodante Marcoleta, medyo parang tumagilid na yung suporta nyo sa kanya? Actually, meron kasing mga nag-message na din sa akin na ang sabi nila, masyado daw silang na-disappoint sa ginawa ni Congressman Rodante Marcoleta. Actually, kahit nga din ako. Kasi ang sabi talaga, ang INC is rally for peace. Pero nabahiran kasi ng dungis nung nandoon na si Rodante Marcoleta. Tapos meron pang mga VIP na mga ng mga politician. Nandoon si Bato, si Robin, si Ipe. Di ba? Nasa VIP seat pa sila. Although hindi sila nagsalita, pero representative ng mga politician itong si Rodante Marcoleta dahil siya mismo nagsalita. Di ba? Ang pakilala lang sa kanya, abogado. Now, ngayon, nag-content itong si Mark Ramos. Ang sabi ni Mark, dismayado kami. Puro politiko pala imbitado. Nagtatanong. Yan po yung sabi ng mga members. Congressman Marcoleta, di iboboto ng INC. Actually, mga minamahal, yung content ni Mark, malaman po yan. Merong meaning yan. Kasi kahit nga ako mismo, nung medyo naghayag ako ng disappointment dito kay Congressman Rodante Marcoleta, ang dami din po sa aking umagri. Even though yung iba doon, talagang mga kapatiran. Kasi, parang nagamit sila eh. Yun yung ini-insist nila na nagamit kami sa isang rally na ang akala namin ay para sa kapayapaan. Kasi nahaluan ng bahid ng politika dahil nga sa ginawa ni Congressman Rodante Marcoleta at malinaw na ginagamit lang nila yung salita ni PBBM para hindi medyo mag-down ng ating presidente. Ginamit lang nila yung bilang front. 'Di ba? Pero yung totoo, mabenta sa kanila itong si Vice President Sara Duterte. Now, mga minamahal, nagsalita itong si Rodante Marcoleta at ito yung kanyang sabi. Tingnan nyo. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment. Hindi laban sa impeachment? Bakit? Okay lang sana kung walang nakitang katiwalian dyan si VP Sara eh. Kaya nga nagkakagulo eh. Kaya nga madaming gustong ma-impeach itong si VP. Kasi nga, si Vice President Sara Duterte mismo, walang transparency and walang accountability. Ayaw niyong ma-impeach. Bakit? Lagi niyo nalang ini-insist para sa kapayapaan. Wala pong peace kapag walang accountability. Kasi lagi po yung hanapin ng mga Pilipino. Accountable ka sa ginastos mo na pera ng taong bayan. Now, sapagkat ang impeachment itinadhana sa saligang batas, ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito naman ay pagmumulan ng kaguluhan, kaya nga dinadaan sa due process. May nagpa-file ng impeachment one by one nga, kaya nga hindi pa natatransmit sa Office of the House Speaker yung impeachment complaint. 3 na, di ba? Susundan pa ng pang-4. 3 na yun, hindi pa na itatransmit sa Office of the House Speaker. Bakit? Kasi nga meron bang magpa-file, dinadaan sila sa rule of law and due process. After na mag-file, okay, aakyat na dyan. Kung kanino mang impeachment, impeachment ang mapili doon, kunyari sa grupo nila Franz Castro, pupunta yan sa lower chamber. Tapos aakyat sa upper chamber. Ito nga yung pagkakamali ni Senator Robin Hood Padilla eh. As a senator, number 1 senator ng bansang Pilipinas, tama ba yun? Na hindi pa nga nakakarating dyan sa inyo yung article of impeachment, meron ka na agad judgment? Di ba ano yung sabi ni Robin Padilla? Malinaw po na ang kanyang boto, kahit hindi naman tinatanong ng mga Pilipino, ang sabi niya, ngayon pa lang, alam nyo na yung aking boto, ayoko magpaka-plastic, yung boto ko talaga ay hindi ako pabor sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Like, Robin, hindi tinatanong yung boto mo. Alam na namin talaga na yan yung boto mo, pero yung punto dito, you are a senator. You will be the court, the judge of the impeachment trial kay Vice President Sara Duterte once na maakyat dyan sa upper chamber. Hindi ka dapat namumuliti ka ngayon pa lang. Alam namin na number games ang laro ng impeachment na yan. Alam namin na kailangan enough yung time. Number games yan. Nandyan si Bato, si Robin,
yung mag-inang Padilla, yung Cayetano na magkapatid, 'di ba? Estrada, Jinggoy, nandyan sila Amy, yan, yung mga hindi pabor na ma-impeach. Alam natin na number games talaga mga minamahal, yung impeachment. Pero kung hindi ka din, alam na namin na yan talaga yung stance mo. Alam talaga namin na yan yung votes mo. Pero yung punto dito, hindi pa nga dumarating sa inyo yung article of impeachment, meron na kayo agad judgment. Hindi po pwede yun. Dapat sana binabasa nyo muna yung article of impeachment bago sana kayo magbigay ng judgment. Hindi pa nga nakakaakyat, di ba? Sinusulong pa lang, pinafile pa lang, ang dami mo ng salita, ang dami mo ng sinasabi, which is wrong. Binano ba naman yan? Anyway, going back dito kay Marcoleta, ang sabi niya, kinakatigan ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit na isang Pilipino. Uulitin ko, against si President Bongbong Marcos, sa kanyang perspective, sa kanyang opinion, ayaw niya. Pero walang sinabi ang presidente na brasuhin ninyo yung impeachment laban kay Sara Duterte kasi merong co-equal branch. Mga minamahal, tandaan ninyo, perception, pananaw, opinion lang yun ng presidente. Pero walang sinabi ang presidente na tututulan niya ito once ito ay maipasa na. Nagigets ninyo yung punto dito, mga minamahal? Diba? Ngayon, may nag-comment. Ang sabi dito, mahina talaga mag-isip itong si Marcoleta, sabi ni Ramon Seto. Kaya nagkakagulo sila dahil sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Exactly! Tama, punto por punto. Nagkakagulo tayo dahil sa ginawa ni VP Sara na ginasta ang pondo ng pera ng taong bayan lang hindi man lang natin nalaman kung saan napunta without proper liquidation. Tapos ngayon, nung tinatanong siya, ang dami niyang ginagawang palusot. So, sabi dito, sila din ang nanggugulo eh. Nag-umpisa lang naman yan nung maungkat yung 125 million ni Inday. Tapos sumali na kapatid at tatay. Yes, oo. Sumali na itong si former President Duterte. Sumali pa itong si Pulong. O, diba? Tapos, may nilabas na video, kick. May lumabas na bangag, kick din. Araw-araw yung mga rally ng mautog na sinasabing peace rally, pero may pagmumura. Yung punto talaga dito mga minamahal, ang nagpalaki talaga ng issue dito is si Vice President Sara Duterte. Instead sana na sinagot na lang yung issue. Di ba kung totoong transparent at totoong meron kang hinohold accountability, kung talagang pinaninindigan mo yung in-oath mo sa mamamayang Pilipino ng pagsisilbihan mo kami as a public servant, because that is your duties and responsibilities to serve the Filipino people. Dahil, public servant ka. You are meant to serve the public. Now, kung pinanindigan mo lang na ikaw ay maglilingkod, may tapat na paninindigan, hindi aabot sa ganitong punto. Diba? Nagkakagulo ng dahil din sa sinimulan mo. Yun yung totoo dyan. Kaya itong si Rodante Marcoleta, hindi ko makuha kung ano yung logic nito. Kaya nga sabi ko sa inyo, naging magulo kasi pinapagulo lang ninyo. Diba? Never pong magkakaroon ng kapayapaan kung walang accountability and transparency. Nagigets ninyo, mga minamahal? Yun po yung punto natin dito. Kapag magbasa pa tayo ng comment, wait lang ha, hinahanap ni Ma Alicia yung mga comment. Kasi ang daming, tingnan nyo, tinawanan pa dito si Rodante Marcoleta. Tingnan nyo, yung pinakamadaming react. Tapos 460 comments. Tapos, ang mga comment dito, ewan ko sa'yo, itinadhana pero making paraan, nakikinig sa maling paraan, may tama si Marco Beta. Lol, sabi ni Dennis Barison. Sabi pa nga dito, ni Vumi Empadre, mas kawawa ang taong bayan kung ninanakawan ang kaban ng bayan. Lalong naghihirap ang Pilipinas. Napakaganda ng ginagawang proseso ng Quadcom. Nabubunyag na nga. Hindi pa pala nagagamit sa tama ang confidential funds, kundi mga bogus na pagkakagastahan lang. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nilulustay ng mga politikong ito ang kaban ng bayan para sa pansariling interes. Huwag kami, Marcoleta. Yan nga yung punto dito. Kaya madaming INC, mga kapatiran, ang medyo tumagilid dito kay Marcoleta kasi binanatan niya yung Quadcom, which is political na yun. Political na yun. Di ba okay na mag-rally kayo na hindi kayo pabor sa impeachment, pero yung hahaluan nyo ng bahid ng politika mga minamahal habang nag-i-speech ka doon, mali. Di ba? So ngayon,
Ewan ko na lang kung yung gustong i-logic dito ni Rodante Marcoleta. Pero sa nakikita ko, mukhang tagilid siya sa ibang mga kapatiran. Alright, mga minamahal, yun lamang po. So, pahingi lang po ako ng comments, tapos likes and shares, 'di ba? At maging updated kayo sa ating mga susunod na video. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit, mga minamahal. Ingat, mga kababayan.